Hello mga kapatid, how are you? Have a blessed Friday. Ayan, nauutal tayo. Ayan, so ang pagkain natin ngayon ay yung natira ko kaninang, ewan ko dito, ano pong tawag dito? Sorry, nasento po sa mga pagkain. Yung parang shawarma po siya pero ang mga laman ay meat na malalaki. Parang ganun, shawarma. Ewan ko anong tawag dito. Tsaka patatas pa. Excuse me, excuse me. Ayan, tapos sasawa natin ketchup. After kong makapag-lunch kanina ng napakasarap na budol fight dahil may birthday po kanina ang kapatid na nag-birthday yon. Sarap po yung lunch ng inyong katsopa. Budol fight po na shrimp, crab. Ayan ba, iwan ko ano pong luto yun. Ang sarap. Ang dami ko pong nakain. So ngayon, ito yung bilhin ni Sir Sakto. Ano lang, tawag dun, hindi siya masyadong heavy. Tamang snack lang. Time check is 7:17 p.m. So sa Pinas is 12 midnight. Masarap yung ganitong patatas. Kaysa dun sa strips na. Pagdating ko po dito sa bahay ng 3 p.m. past, emergency share ng pagkain, tapos kumain kami. Pinakain ko siya, tapos pahinga ako. Pahinga daw muna ako kasi alam niya wala pa akong tulog. So, patulog ako. Sigising ako 6 p.m. Wala na siya. Umalis na. Ayun. Nasikaso ko na yung mga personal niyang gamit. At ngayon ay tapos na tayo. So, pagkain ito, baka gawa na rin ako ng tulog. Ako lang dito madalas sa bahay niya. Kaya naisipan kong mag-video, kaya maglibang ako. Sobrang nakaka-energize every Friday. Talagang kahit walang tulog, hindi mo maramdam yung pagod. Parang yung energy mo high level, ganun. Kasi gumising ako ng actually lang gising kasi trabaho ko doon damag. Tapos kasi natulog siya ng 3 a.m. past. So hindi na ako natulog. And then 5 p.m. umalis na ako dito kanina. Because it's Friday. Ang Friday dito sa Middle East, sa Saudi, at sa ibang part ng Middle East, yun yung parang pinaka-Sunday natin mga Filipino. So yun. Every Friday lumalabas tayo para makalanghap ng sariwang hangin kasi magtatlong buwan pa lang ako dito. Piling ko maputla na ako dahil hindi pa ako lumalabas, lagi lang nasa loob, tapos aircon pa. So, yung kamay ko ngayon, parang puti-puti na, hugas, linis. Sabi ko po, pag mabuti ako dito natapos ko yung contract kong 2 years. Pag ako sa Pilipinas, baka ako maputla na ako. Ito yung Friday, naaarawan naman ako. Actually, hindi. Kasi pag umuwi ako, hapon na din. Halos wala ng araw, palabog na. Kahit paano, nakaka-unwind ba? Hindi yung puro lang tayo work. Enjoy lang. Puro work tayo. Mauubos ka. Madidrain ka kung sa battery. So, recharge din.
Tsaka masaya pag kasama mo yung mga kaibigan, kapatid. Masaya. Nakakabawas homesick. Makakalimutan mo na. Ano ka? Ano ba yun? OFW kasi puro kayo Filipino, ganun. Kasi ng Friday, super busy day. Super busy day. Mag-iina ko tulog ngayon. Mahimong na yung tulog nila. Kaya lang yung bunso ko, malakas mag-isip sa ng araw, dide, tulog, gising, dide, tulog, ganun. So, shout out sa mga padede ma'am na talagang nagka-sacrifice na mapadede yung anak. Gigising ng madaling araw. Ilang beses. Gigising para magpa-breastfeed sa anak nila. So, I salute all of you ma'am out there. Kaya, mahalin natin ang ating mga ahawa. Dahil yung mga sacrifice din na ginagawa nila, hindi rin naman natin kayang ibigay. Yung pag-aalaga, yung patience, yung love ng isang nanay sa mga anak ay hindi rin mapapantayan. So, mahalin natin ang mga nanay natin, ang mga ate natin, ang mga asawa natin, lahat ng kababaihan na nag-sacrifice para sa pamilya. So, dahil priceless din yung pag-sumakit nila. Higit sa lahat, magmahalan. At syempre, lagi natin ilagay sa sentro ng pagsasama ng relasyon ang Panginoong Diyos. Kasi dahil yun, maging payapa, malalampasan natin lahat ng mga pagsubok. Kahit na magkalayo tayo, hindi lang yung distance sa pagkakaroon ng masayang pamilya. Kasi hindi ako naniniwala dun sa mga nag-OFW tapos nakakahiwalay. Yung mangyayari ron pag nilagay niyo sa sentro ang Diyos. Bagkus, lagi niyo may miss ang isa't isa araw-araw. Saka lagi natin isipin yung dahilan kung bakit tayo nandito. Focus tayo sa goal natin. Maraming mga tukso, maraming nakadlang. Pero huwag kang magpatalo dun. Kung ikaw ay anak, ano ba yung plano mo sa magulang mo bago ka pumunta dito? Kung ikaw ay magulang, ano bang plano mo sa mga anak mo bago ka pumunta dito? Diba? Huwag tayong lilihis sa una nating plano. Kasi maraming natutukso, maraming nakakalimot kasi hindi sila nag-stick dun sa goal nila, bakit sila nag-abroad. Hindi nila nakakayanan yung lungkot. Kaya naghahanap sila ng mga ibang paraan paano sila sasaya dito. Which is, nakakalimutan nila na pwedeng masira ang pamilya at mawala ng seselat na nasimulan nila. So, magpapalit mo ba yung binuo mong pamilya sa isang saglit na tawag ng laman, sa isang saglit na pangloloko, magkakasala, di ba? So, unang pa lang, mag-abroad ka, kakibat nun ang halitang pagtitiis, pagtsatsaga. Pero kung nag-abroad ka, nakalimutan mo yun, saka lang sa Pilipinas, huwag ka lang mag-abroad. Kasi,
kung maraming tukso dyan sa Pilipinas, mas marami abroad kasi, yun nga nalulungkot ka dito, homesick ka. So you should know how to control your emotions, your feelings, na kahit na ganito ang sitwasyon mo sa abroad, yakapin mo, mahalin mo, tanggapin mo, enjoy mo rin. Di ba? So yun nga. Lalo na sa mga may pamilya, sa mga magulang mo, lagi mo isipin yung kapakanan, kapalaran, kinabukasan ng mga anak mo. Ang bahayan mo. Yun lagi mo isipin. Kung nalulungkot ka, iyak mo. Wala namang masama umiyak, iyak mo. And then, pray. Tao ka eh. Nalulungkot, namimiss mo yung pamilya mo. Tao ka eh. Normal. Pero hindi yun pasaporte para maghanap ka ng ibang mamahalin o ng taong magbibigay sa'yo ng ligaya o saya para maibsan yung lungkot na nararamdaman mo. It's a big no. Diba? Ano lang, kasi pwede din ganyan sitwasyon kung ikaw ang lukuhin din ng asawa mo sa Pilipinas, diba? Ang mararamdaman mo. Kaya mo isipin yun. Lalo na sa mga magulang na. Think many times bago ka gumawa ng isang bagay na pwede kasira ng buhay mo, ng buhay ng mga anak mo, ng buong pamilya mo. And the worst is, mawala ng saysay ang dahilan kung bakit ka nandito sa abroad. Dapat may goal ka. At yung goal na yun, hindi mo yun sinit sa sarili mo para lang maging goal lang. Abutin mo yun. I-achieve mo yun. Para may pangarap ka. May ambisyon ka. Bata pa lang tayo, marunong na tayong mangarap. Anong gusto natin. So, ganoon lang. Tsaka hindi naman to pabilisan. Mahalaga lang, focus ka. Kasi, pag hindi ko diretso, magkaliwat kanan ka, matatagalan ang proseso mo. And yet, matatagalan, ang masama nun kung wala pang maging resulta dahil sa isang pagkakamali. Ganon. Kaya, be a good person at all times. Maging magandang ehemplo tayo sa pamilya natin, sa lahat ng nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Be an inspiration, not a distraction to anyone. Okay, guys? Ganun. Gawin nating makabuluhan yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos na magamit natin sa tama. Kasi sabi nga, di ba, mga OFW tayo, bayani tayo eh, sa paningin ng pamilya natin sa Pilipinas. At ng mga ibang tao. Di ba? So, i-claim na natin yun. Pangatawanan natin. At kaya natin yun. Ano ba yung kukunin ko? Ako mag-soft drinks na ako kanina. So, tubig na lang muna tayo ngayon, guys. Yung ref ni Sir, pakita ko sa inyo. Ang daming ref dito. Ayan. Pero ito yung isa sa mga ref na ano. Diba? Ang daming inumin. Bahala ako anong gusto mo inumin dyan. Pero ako kasi, hindi naman ako mahilig sa mga soft drinks na yan. Ito iba't ibang klase ng tubig, iba't ibang brand. Yan, ito mamahalin kasi Nova yan, tapos babasagin. Ito Aquapana. Iba-iba siya. May bote, may plastic, ganun depende.
Ito Fiji. Ito ano, soda, tawag doon? Sparkling water. So yan, mga soft drinks. Ito yung mga energy drink. Yun. So, hindi ako mahilig dyan. Pero, dito nga, kay sir, walang bawal. Basta huwag ka lang magkasayang. So, for today's is water tayo. Tapos na tayong kumain. Bye, guys! Have a blessed day ahead. Sweet dreams sa mga matutulog na tulad ko. Maya-maya matutulog na po tayo. Maraming salamat. Thank you for watching. Follow for more videos like this and suggest any topics in conversation that we are going to vlog next time. So, thank you so much. Thank you, guys.